Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Since malapit na nga po mga Kadabarkads ang Father's Day, may paganito po ang Itbulaga or ang TBJ. Mag-flex daw kayo ng picture kasama ang inyong tatay dito sa post ng TBJ na page. Sabi dito, Father's Day is approaching. I-flex mo na kung bakit the best ang inyong #dadbarkads. So, hanapin niyo po ang post na to sa page ng TBJ na Facebook. Then, dun kayo mag-comment ng picture na kasama po ang inyong tatay or picture lang po ng tatay ninyo. Tapos, i-comment nyo doon kalakip ng picture kung bakit the best yung dadbarkads ninyo or yung father or daddy po ninyo. Ano ba yung mga nagawa niya para sa inyo? Bakit siya naging the best? Mga ganyan mga kadabarkads. Then, babasahin po yan nila Maine and the Raisa May ni Miles sa isang malaking monitor. Ipaplex doon yung inyong mga picture. So, may posibilidad na mapili po yung inyong post. Sa Sabado yan, mga Kadabarkads. Kaya, ano pang iniintay ninyo? Pagkatapos ng update natin, mag-comment na kayo doon at i-flex ang picture kasama ang inyong mga ama. Samantalang pag-usapan naman natin itong nangyaring The Clones kahapon na semifinals na kung saan ang nanalo po ay si Franz Joseph Binkoy ng Bacoor, Cavite. Napakahusay niya mga Kadabarkads. Parang matandang version po siya, no? Kasi nung tinanong siya nung pangliligaw, ang sabi niya nung nanligaw daw siya nung araw, 17 years old lang siya. Pero ang tinutukoy niya, 14 years old. So parang matanda na siyang mag-isip. And alam niyo po ang sabi ni Boss Joey De Leon kahapon, yung dalawang sumalang po sa Grand Finals, parang pang-final na po yung labanan mga Kadabarkads. Pero sa huli, etong si number 2 pa din po ang nanalo. Si Franz Joseph Binkoy. Siya po ang bet ng mga hurado kasi mahusay naman talaga siya. And syempre, pasok siya sa panlasan ng mga Dabarkads natin. Sabi tuloy dito sa comment section, nakaka-excite yung darating na finals ng The Clones. Maglalaban mga batang gustong maging matanda. Can't wait to hear them battle the young Julio, Elvis, Mott, and so on. I love it. So, kahapon ang kinanta niya po ay yung kanta ni Julio Iglesias. So, ang galing daw talaga mga Kadabarkads. And nakita ko nga, grabe nagtataas yung mga balahibo ko, no? Parang siya talaga yung young version nitong si Julio yung boses. Nakakatuwa, no? Excited tuloy ako doon sa finals ng The Clones na kung saan yung mananalo nga daw ay mag-uuwi ng tumataginting na 300,000 pesos. Tapos may iba pa pong kasama pag siya ay nanalo. Like for example, pwede siyang mag-guess or kumanta doon sa The Clones ni Alan Kay. And speaking of Alan Kay, mga Kadabarkads, eto nga plinex niya yung matagal niya ng picture kuha dito sa Dubai. Sabi nga po ni Alan Kay, ang tagal na nito, #Dubai Mall. Tapos nagpa-picture po siya doon sa parang King Kong, tas ginaya niya, no? Talagang ano-ano ni Alan Kay yung pang-ookray ng mga Dabarkads natin. Diba lagi pong sinasabi na si Alan Kay ay monkey, diba? Pero sports lang itong si Alan Kay at walang masamang tinapay sa mga biro po ng mga Dabarkads host niya. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa birthday celebration ni Mami. Dito po yan sa Tokyo na kung saan present ka dito si Jose Manalo, si Mergine, and syempre ang iba pa pong espesyal sa puso at kaanak nitong sila Jose
Manalo. So makikita nga dito na ang siya-siya nila mga ka-Dabarkads habang kumakanta po ng happy birthday. So makikita nga dito na napakasimple lang po ni Mayor Jose Manalo, 'di ba? Nakakatuwa lang kasi talagang makikita dito na parang napaka down to earth niya. Simpleng tao, no? Pero malaking artista. Nakakatuwa naman tong mga Dabarkads natin. Very down to earth. Samantalang pag-usapan naman natin itong kakapasok lamang po na balita tungkol kay Bossing Vic Soto and syempre kay Tito Soto, kay Mr. Tony Tobiera and sa 50th anniversary ng Itbulaga. So meron tayong nasagap na balita. Sabi nga dito, bukod sa re-election ng anak na si Vico Soto bilang alkalde ng Pasig City, masaya rin si Vic Soto sa muling pagkahalal ng kapatid na si Tito Soto bilang senador ng bansa nitong 2025 election. Pangwalo si Tito sa senatorial race. Ito ang panlimang termino ni Tito sa Senado na maituturing na record ng isang politiko sa bansa. Pahayag ni Vic sa muling pagkahalal ni Tito, he's okay. He's very thankful also, of course, sa Panginoon at sa lahat ng mga bumoto at patuloy na naniniwala sa kanya. And this is a very good public servant. Malinis, talagang ang tanging nasa isip lang niya ay para sa kapakanan ng bayan. Tungkol naman sa 5th term ni Senator Tito Saad ni Vic, he is a 5-time elected senator. As of now, siya yung record holder. So, paano daw po ang pag-host ni Senator Tito sa noontime show nilang Itbulaga? Araw-araw pa rin ba siyang mapapanood sa kanilang programa? Anya, no, hindi siya pwedeng mag-everyday kasi priorities yan eh. Right now, priority niya is the Senate. Di naman pwede na pagsabayin nyo. So, siguro on special occasions, he'll be there. Nandun lang siya ngayon kasi di pa nagsisimula yung kanyang term sa July 1st pa. So, siguro pag Saturday or may special events sa aming 50th anniversary, mga ganun lang. So, natalaka yung 50th anniversary. Mukhang pinaghahandaan talaga nila to ng sobra. Then, sabi nga dito, Vic Soto on tape, Tony Tobiera, hiningan din daw po ng PEP ng pahayag si Bossing Vic Soto ukol sa issue ng tape GMA, hindi daw po ito nagbigay ng pahayag. Ang tiniyak niya ay magkaibigan pa rin daw sila ni Mr. Tony Tobiera, isa sa may-ari ng Tape Television Production Exponent Inc. Saad niya, no, we're in touch with Mr. Tony Tobiera. He's still a good friend of ours. Pero, yung sa mga tape executives, wala na kaming kontak. Masaya ba silang nakaalis na ang Itbulaga sa pamunuan ng tape? Tugon po ni Bossing Vic Soto, I don't know. I think it's fate It's blessing in disguise. Parang yung pagkakatanggal sa amin, parang kumbaga nagsara pero kinabukasan mas malaking pinto ang nagbukas. So siguro swerte na rin. Ganun talaga ang tadhana. May paminsan-minsan naglalaro. Ang maganda yung paglalaro ng tadhana sa amin. Sa ngayon, abala si Vic sa promotion ng bago niyang endorsement na Tinbo, tindahan ni Bossing ng PLDT Global Corporation. PLDT Global. Ang Timbo ay isang app na makakatulong sa overseas Filipino workers na makapagbigay ng mahalagang bagay at serbisyo para sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. So, nilinaw po ni Bossing Vic Soto na napakaganda po ng relasyon ng TBJ at ng Dabarkads Itbulaga dito po kay Mr. Tony Tobiera. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.